problema, inorderan na natin ng board, outdoor, hindi rin mapaandar ni lakay. Then, napagdudahan din namin yung sensor. Sabi ko, bakit? Naka-off ba ito? Yan. Dadalawa lang din. So, naka-order din tayo ng indoor board. Ayan, inorderan din natin ito ng bago. Brand new. Ito. So, in-eksperimento na rin. Pati sensor, hindi rin talaga namin mapaandar. Sabi nga natin, mukhang technician na kailangan palitan. So, sa amin na to binangungot talaga kami. Yung tinatawag namin na bangungot. Ilang pabalik-balik na rin si lakay, hindi talaga mapa-start. Hindi mapaandar ang compressor. Okay, good day. I-off ko muna. Maingay. Ayan. So, may share kaming video sa inyo. Ang unit natin ay higher aircon. Ayan. So, si lakay ang gumagawa nito. Pero si lakay din naman nakakita talaga ng eksaktong problema nito. Ayun. So, ibinidyo lang natin. Actually, dito medyo pumuti ang buhok namin talaga dito sa problema ng unit. Ang unang napalitan namin, pero tama naman yung naging findings na sila talaga yung outdoor. So nagpalit na kami ng outdoor board. Ito yan. May explain ko sa inyo kung anong problema ng outdoor. Then, hindi ang unang issue nito, board lang ang dinala dito. So, pinaandar ni lakay. And, ang ganda dito kaya pinauwi. So, sabi namin good. So, siyempre, hindi siya mag-check dahil hindi naman siya nakakabit sa original na unit niya. So, board lang. Then, hindi na paandar nung technician din doon nung naka-uwi na. Then, dinala dito yung buong unit na. Yun. So, sa problema, inorderan na natin ng board outdoor, hindi rin mapaandar ni lakay. Then, napagdudahan din namin yung sensor. Sabi ko, bakit? Naka-off ba ito? Yan. Dadalawa lang din. So, tama rin pala naman. Dalawa lang talaga siya. Kasi, ito yung medyo, sabi natin, mahirap kasi pagka hindi tayo yung original na technician na nag-open ng unit, so, hindi naman natin ganun kakabisado yung unit. And nag-reference kami mismo doon sa diagram niya dito sa takip. Tatlo talaga ang nakakabit na sensor. Pero, nagpadala kami ng sensor. So, ang ginawa na lang namin para ma-resolve namin din yung problema, nag-order kami ng sensor, which is tatlo talaga siya. Pero, tatlo, hindi naman siya akma doon sa terminal dito. So, sabi ko, baka hindi rin ito yung eksaktong kamodelo. So, hindi siya pasok eh. Iba yung paa. Kaya sabi ko, malamang, dalawa talaga ang sensor nito. Kasi, mahirap kasi pagka hindi ikaw yung unang nagbukas ng unit. So, syempre, magbe-base tayo doon sa report ng technician na unang gumawa. Ayan. So, naka-order din tayo ng indoor board. Ayan, in-orderan din natin ito ng bago. Brand new. Ito. So, in-eksperimento na rin. Pati sensor, hindi rin talaga namin mapaandar. Sabi nga natin, mukhang technician na kailangan palitan. So, sa amin na to binangungot talaga kami. Yung tinatawag namin na bangungot. Ilang pabalik-balik na rin si lakay, hindi talaga mapa-start. Hindi mapaandar ang compressor. Pero nung unang dinala dito yung board na yan, napaandar talaga niya. Napaandar. Gamit yung pan-testing namin ng compressor. Kaya lang, hindi syempre, start lang ng compressor, then ini-off na namin. Hindi lang siya naobserbahan ng matagal. Yan, ito yung bagong board natin. So, may stock tayo. Ayan. So, ang senaryo, napaandar din ulit namin kanina. Kinabit namin ito, hindi rin namin napaandar. So, nakita rin namin ang trouble. Ito. Ayan. So, maandar yan. Papakita ko sa inyo, maandar ha. Buhayin ko lang.
Yan. Umaandar, buhay, nagko-communicate, gumagalaw yung signal, pero ayaw umandar ng compressor. Ayun. Kaya sabi ko sa inyo, dinala dito yung unit. Nung chinek ito nila kay, napaandar niya. Pero ang ginamit niyang pan motor, iba. Sa indoor, syempre ang dinala dito sa atin is board lang. So ang ginamit niyang pan motor, ito, yung pang TCL, pang testing namin ito dito. Ayan. So, ayun nga, kahit kinabit namin yung bagong board, outdoor, kinabit namin yung bagong indoor, nilagyan na ng sensor, in-eksperimento na rin namin, sinubukan namin kabitan din ng 3 sensor, hindi talaga mapaandar. Ayun. Then, ang ginawa kanina ni Lakay, ito kita na natin. Nung unang mapaandar niya tong board na to, ang gamit niyang pan, ito. Kahit tumagal siya ng tumagal, ilang oras umaandar, hindi na lalabas ng error. Kaya napakahirap i-analyze. Pero, dito, nagdi-detect siya ng error sa outdoor. Kaya subukan natin. Ayan, bubuhayin ko bubunutin ko yung sensor dito. Ayan, binunot ko to yung outdoor sensor natin. Bubuhayin natin siya. Bawasan natin yung mabasa sorry, kailangan na magsalamin. Babawasan ko lang ng konti yung pan ayan tingnan nyo yung error. Nagdi-detect siya ng F6. Ayan. Kaya nagtataka din kami kung talagang good ba yung indoor or sa outdoor ang problema kasi nadidetect niya pag tinanggal natin yung sensor Ibig sabihin, nagko-communicate siya between indoor and outdoor. Pero, yun nga lang talagang isang pinagtataka namin. Hindi namin mapaandar-andar ang unit. Ayan. Okay, balikan ko ulit yung kwento ko Ang unang ginamit na pan motor, nilakay ito. Nung chinek itong board na indoor and outdoor. Yung doon sa original na board niya. Ito yung original. Yung nakakabit na pan motor dito. At saka yung tawag dito. Yung board na ito, original indoor din. So, yung bagong board natin, hindi nga rin umandar yan Bubunutin ko lang, ikakabit ko itong pan na ito. Bunutin. Yan. Okay. So, ito yung ginamit na pang-testing na Lakay. Ibabalik lang natin ulit. Ito. Ito pang TCL tong na to Teka, hindi ko na makita Pang TCL tong pan motor na to. Okay. Ayan. Bubuhayin ulit natin. Babawasan ko lang yung pan para hindi gaano hindi pala tumaingay ngayon kasi ito lang nakakabit. Ayan. So, hindi ko ikakat yung video. Antayin nyo itong umandar para makita nyo yung difference. Yan, maandar. Ang nakakabit na pan dito, ito yung pang TCL na itip and testing namin. So, yun naman dito lang nagka problema yung tapping. So, binabaliktad na lang namin para tama yung ikot ng pan. Yan.
Ayan. So, umandar na yung unit natin. Ito, bumubomba na siya. Yan. Tayok ko ah. Hintayin ko lang mag-stop. Ayan. Okay. So, yun yung naging problema namin. Nung unang ginawa nga dito yung board na paandar. Kasi ang gamit niyang fan motor ito. Ngayon, anong connect nung fan motor doon sa hindi pag-andar ng compressor, which is hindi siya naglalabas ng error. Yun yung isang malaking problema na mahirap kasi bagay hindi na rin naman namin tinantanan na hindi natin magagawa. Kasi actually napakasimple lang pala nung naging problema. Hindi ko rin alam kung mapaliwanag pa kung ano yung rason bakit ayaw niyong umandar. Ito. Yan. So yung una na sabi ko nga sa inyo, unang pinang-testing nila kay dito kaya umandar, napaandar niya ang compressor, then pinadala niya, pinabalik niya dahil umandar nga. Ito yung pan na ginagamit niya. Then nung bumalik dito, masakit nga nito, nagpalit ng outdoor, nagpalit ng indoor, hindi pa rin mapaandar, nagpalit ng sensor, hindi pa rin mapaandar. So, usually doon sa mga ginagawa natin, kapag may problema ang indoor fan, naglalabas siya ng error. Baliktad dito eh. Actually, first time din namin na ma-experience ito. Hindi siya naglabas ng error. Kahit anong gawin namin, hindi siya naglalabas ng error. Kahit na hanggang tanghali, maghapon namin pinapaandar, hindi nagde-detect ng error. Hindi niya nade-detect yung problema sa fan motor. Tuloy-tuloy lang ang andar niya. Yun. Yung tapping, ito, papakita na natin ang aberya. Yung tapping ng, mapapansin nyo yung, ito, i-off ko lang yung ilaw para mas maliwanag. Ayan. Yung wire ng pan, makikita nyo, nakasalisi, oh. Diba? Itong isang wire na to, ito original tap na talaga. Dito, hindi. Ayan, pantay. So, ang naging problema siguro nung, kasi ang history is nilinis daw ito, then hindi na nila din mapaandar. Ayan. Nabubunot siya. Ayan, oh. Nung nabunot siguro, napantay nila to. So, binalik. Ayan na. Magkakapantay na siya. Dito. Ayun. So ito, yung in-reference namin kanina, nakita nila kay nabuhay daw sa pan. Nakasalisi yung isa. Ayun oh. So binago din namin to. Ito, ayan oh, wire. Pinasok namin din doon. Ayan. Teka, kakabit ko lang na maayos ha. Bubuhayin ko lang ilaw. Saka gagamit ako ng antipara. Malabo na mata. Ayan o. Eto, pag pinokus natin. Nakasalisi yan ha. Ginaya lang natin yung connection noong doon sa TCL connection. Yan. So, ganito siya. Ito, pag tinignan nyo, ayan, ganyan o. Yun. So, nagkaroon ng problema siguro dito nung, kasi ang history na, na kuha namin, nilinis nila, siguro binunot yung pan nung nililinis, nabunot siya, ngayon, ibinalik, pinantay, kasi yun naman usually, ito kasi nagpagkasalisi eh. Ayan, so bubuhayin natin yan, papakita natin sa inyo. Ayan. So talagang sabi nga natin, kung hindi natin na balikan ulit yung history,
talagang mahirapan kasi indoor and outdoor na ang napalitan eh. Hop. Yan. Okay. Ayan. So, bubuhayin ulit natin. Then, i-observe kung mapapaandar na niya. Yan. Pero ito, isi-short na natin din yung history. Itong board na ito, talaga may problema. Kasi ibinalik namin ito kanina. Namamatay talaga ang compressor. Hindi siya nagtutuloy-tuloy. Although, umaandar siya, pag bumirit ang compressor, namamatay siya. So, sabi ko, talagang defective yung outdoor. So, nagtumama yung unang findings na dapat palitan yung outdoor. Kaya lang nga, nalito lang or hindi mapaandar-andar dahil nagkaroon ng abire yung indoor pan na yun. Dahil lang doon sa connection. Usually kasi pag gumagawa tayo ng ganito o kahit sa ibang brand, kapag may defect ang pan motor, naglalabas siya ng error. So, taliwas dito sa brand ni Haier na ginagawa namin, wala siyang inilabas na error kahit na nagka-problema yung pan o yung connection ng wire ng pan na ganito. So, sa TCL, sa Colin, sa Coppel, sa Midea, usually naglalabas yan. Ang Colin ko, ibang brand is A3. Usually, may mga ganon na issue. Yan, naglalabas ng error. Pero dito, nagtaka kami kasi hindi namin pagdududahan din talaga yung pan motor na may problema. Dahil hindi siya naglalabas ng error eh. So, akala namin tama kasi bakit first time din namin maka-encounter na ganyan. Siguro kung kami yung unang nagbukas o nagbaklas, baka ma-analyze namin kaagad. So, yun yung problema na ito kasi talaga sabi namin, bakit hindi umandar? Kaya sabi ko, pa-orderan na lang natin o padala tayo ng board na indoor para ma-actual natin kung talagang nasa yung problema. Kasi hindi naman natin masabi, bago na yung outdoor, hindi natin masabi na defective talaga yung outdoor. Eh, wala kaming gaanong unit na kaparehas dito ng Haier. Kaya yun. Pati yung sensor na pinagdudahan nga namin, tatlo talaga siya dito eh, ang nakakabit. So, may ambient, merong low temp, may high temp. Yun yung nakakabit sa compressor. Kaya yung sabi namin, nag-request kami ng bago. Ang pinadala sa amin, tatlo din talaga siya, oh. Tatlo. Pero dito, dalawa lang talaga siya. Yung modelo na to, dalawa lang ang sensor. So, ayun. Hindi lang namin ganun kakabisado. Okay, so antayin na lang natin na umandar. Ayun. So, kahit pa paano naman, yung findings namin na nagpalit ng outdoor board, tama naman siya. Ito, talagang kailangan palitan. Pero, hindi rin kasi mahirap ang patinuin. Chinek na rin ito ni Lakay. So, complicated na. Kasi pagbirit ng compressor, namamatay eh. Eh, wala siyang ibang ma-check na defective parts. Ayun, madaro. Yun lang ang problema doon sa indoor. Ayan, so tuloy-tuloy na siya. I-off ko na lang. Ayan. Ayun. So, okay na tayo. Ang nakasolve naman ng problema na to, si Lakay din. Nakita niya kanina kasi binalikan niya yung history nung naging problema. Nung napaandar niya yung unit na ito, ang ginamit niyang pan motor, ito. Then, nung ibinalik dito ng buo yung unit, ang ginagamit niyang pan motor, yung nakakabit na dito. Kaya nagtaka siya doon sa unit. Dati daw, napaandar niya yung board na yan. Although namamatay nga lang sa compressor, kaya dapat pa-obserbahan. Eh, nung binalik dito, hindi niya mapaandar-andar. Kaya, sabi niya, baka kailangan nating magpalit ng indoor. Kasi wala siyang ibang makitang problema eh. So, sa sensor, lahat na-check na. Kompleto. Okay na. Yun nga lang. So, bangungot kung tawagin natin. Kaya talagang magkakaroon ka ng aberya. Kaya, ito kasi nung sabi nga, history is nilinis. Malamang nabunot yung sa pan motor. Okay? So, ayos na tayo dito. Okay na rin. Na-resolve na. Ito, senior lang namin. Baka ma-experience nyo.
yung mga ganitong pan, nakasalisi talaga siya. Pero meron kasi na pan, nakapantay siya. Kaya, usually, syempre, pag naglilinis, tinatanggal yung pan, tinatanggal ang board, baka mamaya mabunot nyo yung socket. Parang siguro, advice na rin natin, pinakamaganda, before mo bunutin yung socket, o kung hindi ka sigurado doon sa bubunutin, shoot mo ng camera, picturean mo. Yun, para hindi ka magdududa doon sa pagbabalik mo kung nagkaroon ka ng pagkakamali doon sa wiring. Yun. So, ang issue lang talaga, hindi siya naglabas ng error, kaya hindi namin makita-kita ang eksaktong problema. Sabi nga is, parang naging boy palit na. Palit indoor, palit outdoor. Kulang na lang, palitan yung technician. O nakiuha sa tiyaga, nakita din yung problema. Ayan. Okay na tayo. Ayos.